Sabi nila, lahat daw ay pantay-pantay pagdating sa pag-ibig. Wala daw itong pinipiling kasarian. Kapag tinamaan ka, ay tinamaan ka na talaga. Pero paano kung ang taong mamahalin mo ay ang taong nasaktan mo dahil sa panghihimasok mo sa relasyon ng iba? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Sarah, 32 years old at may live-in partner ako. Pero bago ko po ipakilala ang aking kasama sa buhay, ay hayaan niyo muna na isalaysay ko ang isang parte ng buhay ko na labis na nagdulot ng pasakit dito sa aking puso. Ang bahagi ng buhay ko na ito ay nagturo sa akin ng leksyon na kahit kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Nakakahiya man pong aminin, Mama Mia, pero minsan na rin akong naging third party sa isang relasyon. Oo, I was 28 years old nung makilala ko si David. 28 years old siya at senior ko siya sa trabaho. Mabait si David kaya hindi na naging katakataka na marami ang nagkakagusto sa kanya. At isa na nga ako doon, Mama Mia. Pero nung malaman ko na may girlfriend na pala siya at plano na nilang magpakasal, ay agad ko rin naman na pinigilan ang aking sarili. Kahit mahirap, Mama Mia, ay pinili kong itago ang nararamdaman ko para kay David. Hindi kasi katulad ng iba na paghanga lang ang nararamdaman for him. Sa akin kasi, ramdam ko na mahal ko na siya. Sobrang sakit nga noon, Mama Mia, sa tuwing nakikita ko silang dalawa ng girlfriend niya na magkasama. Maganda, matangkad at sexy ang girlfriend niya. Mga bagay na hindi mo makikita sa akin. Hindi naman sa nilalait o dinadown ko ang sarili ko, Mama Mia. Pero alam ko naman kasi na walang special sa akin, lalong-lalo na sa aking pisikal nga kaanyuan. Ang ganda ko po ay sakto lang. Hindi pangit, pero hindi mo na rin naman matatawag na ka-level ng mga magaganda. Medyo malaman pang pangangatawan ko, Mama Mia. At yung height ko naman, sapat lang. Hindi pandak at hindi rin naman pang supermodel. Mama Mia, marami ang nagsasabi sa akin na mabait daw ako at madaling pakisamahan. Siguro nga ay totoo yun. Dahil marami akong kaibigan na ang iba pa ay nagsimula pa lang noon na kami ay nasa elementarya pa lamang. Isa na nga doon ay si Edwin, na isang bakla. Mama Mia, si Edwin lang ang natatanging tao na nakakaalam ng tunay kong nararamdaman noon para kay David. Madalas nga nitong sabihin sa akin na humanap na lang daw ako ng iba. O di kaya naman ay agawin ko na lang daw si David sa girlfriend niya. Ang sabi niya ay hindi pa naman daw kasal si David. At kung sakali daw na maagaw ko si David, ay naililigtas ko lang ang babae sa isang lalaki na madali lang namang maagaw. Mama Mia, alam kong kalokohan at biro lamang ang sinasabi na yon ni Edwin. Pero tumatak yun sa isip at puso ko. Para akong nakahanap ng idadahilan sa gagawin kong hindi maganda. Nagumpisa akong mag-ayos, Mama Mia. Nagdadamit din ako ng hapit na hapit sa aking katawan. Hindi man ako slim katulad ng iba pero alam ko naman na may kurba din ang katawan ko. Ako yung tinatawag nilang the new sexy. Malaman at curvy. Ginawa ko rin ang lahat, Mama Mia, upang mapalapit kay David.
Dahil nasa higher position siya, ay nagpakitang gilas ako sa trabaho. Nang sa ganon ay mabigyan ako ng chance na ma-promote at kahit papaano ay maging ka-level ko na rin si David. Para bang naging shooting two birds with one stone ang drama ko. At sa tingin ko naman, Mama Mia, ay effective naman ang ginagawa ko dahil napapadalas ang pagpapatawag sa akin ng head namin upang hingin ang aking opinyon tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa trabaho. Napapansin ko din na mas napapadalas ang pakikipag-usap sa akin ni David kahit pa nga sabihin natin na puro about sa trabaho lang naman ang lahat ng yun. Hindi ko namalayan, Mama Mia, na umabot na pala ng taon. Kaya nga nung mag-evaluate kami sa trabaho, ay isa ako sa mga nakakuha ng pinakamataas na marka. At dahil doon ay naging candidate ako for promotion. At alam mo ba, Mama Mia, na si Edwin pa talaga ang inassign sa akin para mag-train. Sobrang saya ko noon, Mama Mia. Hindi ko nga akalain na kahit lumipas na ang isang taon, ay nandyan pa rin yung nararamdaman ko para kay David. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay sinabi ng boss ko na si David na raw ang bagong magte-train sa akin. Sa training ako nakakuha ng chance para mas maging malapit sa kanya. Kuya, kung tawagin ko si David, Mama Mia. Naging mabuti at mabait siya sa akin. Kaya siguro ay lalo lang akong nahulog sa kanya habang napapalapit kami sa isa't isa. Naikwento na rin niya sa akin ang tungkol sa girlfriend niya. At ayon sa kanya, ay medyo nagkakalabuan daw silang dalawa, Mama Mia. Hindi naman ako nagpahalata na masaya ako sa sinabi niya. Bagkus ay pasimple pa akong nag-usisa kung bakit. Marami siyang dahilan na ibinigay sa akin. Pero yung main reason daw ay ang pagkawala ng oras ng girlfriend niya sa relasyon nilang dalawa. Ganun na ba siya ka-busy para mawalan siya ng time sa'yo, kuya? Bakit panay OT ba siya? Tanong ko. Oo lalo na ngayon na promoted na naman siya. Alam ko na dapat ay masaya ako dahil na-promote ang girlfriend ko. Pero ewan ko ba? Naiinis ako. Dahil pakiramdam ko ay sinasakripisyo niya yung relasyon naming dalawa. Hindi na nga niya nababanggit ang tungkol sa pagsisettle down namin . Mahaba niyang sagot sa simple kong tanong. Mama Mia, dahil sa pag-share niya ng kanilang status, ay nakaramdam ako ng konting pag-asa na pwede pang maging kaming dalawa ni David. Na meron pang chance para maagaw ko siya. Kaya naman ay hindi ko na pinigilan pa ang sarili ko. Pinaramdam ko kay David na mahalaga siya sa akin. Pinaramdam ko sa kanya na lagi akong may oras para sa kanya. Na di tulad ng girlfriend niya, kahit busy ako, ay binibigyan ko pa rin siya ng panahon. Mama Mia, wala kaming pag-uusap pero parang nagkaintindihan ang aming mga puso. Dahil ramdam ko na nagiging mahalaga na rin ako sa kanya. Nagkakahiyaan lang siguro kami na mag-amina ng feelings, lalo pa at may girlfriend pa rin naman siya. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nakapagsulo kami outside sa trabaho. Nagkayayaan kasi ang lahat na kumain sa labas at nung matapos na ay nagkanya-kanyang uwi na ang lahat. Nagpresenta naman si David na isasabay niya ako. Pero hindi pa pala kami uuwi dahil niyaya pa niya ako na mag-video okay kaming dalawa. Umorder kami ng beer at pulutan. Kahit dalawa lang kami, Mama Mia, ay sinulit ko ang bayad namin sa videoke. Hanggang sa nanawa na kaming dalawa sa pagganta at medyo sumasakit na ang lalamunan naming dalawa. Doon
ay parang unti-unti namang nagkaroon ng lakas ng loob si David para magtapat sa akin. Alam mo, Sarah, hindi ko alam kung tama ba ito, pero alam mo bang mahal na kita? Sorry alam ko na may sabit pa ako, pero hindi ko kasi napigilan ang sarili kong mahulog sa'yo. Hayaan mo, hindi naman ako naghahanap ng kapalit. Ang gusto ko lang naman talaga ay ipaalam sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Mama Mia, siguro nga dahil sa nainom naming mga beer kaya nagkalakas loob na rin ako na sabihin sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Hindi ka naman dapat humingi ng sorry kasi ang totoo, mahal na rin naman kita. Actually, mahal kita noon pa man. Sinubukan ko namang pigilan pero hindi ko kaya. Alam mo, hindi naman kita minamadali eh. Hindi naman kita minamadali na iwan mo agad yung girlfriend mo. Sapat na sa akin na malaman ko ang nararamdaman mo para sa akin. Masaya na ako na alam kong pareho nating mahal ang isa't isa. Alam ko din naman na hindi mo pa kayang hiwalayan siya. Kaya okay lang sa akin kahit maging number 2 mo ako. Basta ang alam ko, mahal mo rin ako. Pagtatapat ko sa kanya. Mama Mia, hindi na namin napigilan ang bugso ng aming mga damdamin. Dahil pagkarinig niya na sinabi ko na mahal ko siya ay agad niya akong sinunggaban ng halik. Mariin, maramdamin at mapusok ang halik na yon. At dahil sa kapwa kami nakainom ay sinasagot ko na rin ang mga halik niya na punong-puno ng pananabik at pagmamahal. Kahit napakalamig sa loob ng videoke room na yon dahil kami lang dalawa, ay hindi pa rin noon napapawi ang init ng aming mga katawan. Lalo na nung magsimula ng maglakbay ang mga kamay niya sa loob ng aking damit. Mama Mia, muntik na naming makalimutan kung nasaan kami. Buti na lang talaga at walang taong dumadaan. Bumalik ako sa realidad nung maramdaman ko ang kamay niya na pababa na sa pantalon kong suot. Agad ko siyang pinigilan, Mama Mia, at pinaalala ko sa kanya kung nasaan kaming dalawa. At dahil nabitin siya sa ginawa namin ay agad na siyang nagyaya na umuwi na. At kahit alam ko na hindi naman talaga kami uuwi, ay sumama pa rin ako. Dilala niya ako sa isang hotel, Mama Mia, at doon kaming dalawa nagpalipas ng magdamag. Doon din namin pinalaya ang aming mga sarili sa pananabik namin sa isa't isa. Ibinuhos namin ang kanina pa gustong lumabas na init ng aming mga katawan. Hindi ko yun first time, Mama Mia. Pero pakiramdam ko ay noon lang ako nakatikim kung gaano ba talaga kasarap ang pakikipagtalik. Napuyat kaming dalawa sa aming ginawa dahil hindi lang isang beses kundi 3 beses naming pinagsaluhan ang tamis ng aming bawal na pagmamahalan. Mama Mia, ang araw na yon ang naging simula ng lihim naming relasyong dalawa ni David. Noong una ay panay pa ako ng paalala sa kanya na hiwalayan na niya ang girlfriend niya dahil ayaw ko na pag-usapan kami sa loob ng opisina. Humingi siya sa akin ng panahon at nakiusap na ilihim ko na muna ang relasyon naming dalawa. Ayoko sana, Mama Mia. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Pasimple na lang kami kung magharutan sa loob ng office. Ewan ko ba, Mama Mia, pero nakakaramdam ako ng sobrang excitement noon. Kaya rin siguro, tinigilan ko na ang pangungulit sa kanya tungkol sa real score nila nung girlfriend niya. Dahil na-enjoy ko na rin ang mga panakaw naming sandali. Lalo na, Mama Mia, na nakikita ko na halos araw-araw ay kaming dalawang magkasama kahit sa gabi. Oo, Mama Mia. Simula nung may nangyari sa amin ay halos inaraw-araw na namin ang pagtatalik.
Pero syempre, protected naman kami pareho. Hindi lang kami nagtatalik sa tuwing may buwan ng dalaw ako. Mama Mia, sinisiguro ko talaga na protected kami dahil ayoko pang mabuntis, lalo pat hindi pa ako kasal. Kaya dapat talaga ay doble ingat. Naging masaya ako sa relasyon naming dalawa ni David. Kahit alam ko na may masasaktan kaming iba. Hindi ko pinansin ang konsensya ko at pinagpatuloy ko ang relasyon naming dalawa. Hanggang sa bigla na lang pumunta ang girlfriend niya sa opisina namin, Mama Mia. Hindi naman ito ng gulo. Ang sabi niya ay na-miss lang daw talaga niya si David. Nung araw lang din na yon kami formal na nagkakilala. At ang girlfriend ni David, Mama Mia, ay itago na lang natin sa pangalang Jasmine. Mas maganda pa talaga si Jasmine sa malapitan. Pati ang ngiti niya ay napakaganda. Maaliwalas at sobrang hinhin pa. Mama Mia, kung dati alam ko na maganda at sexy siya, ngayon ay halos dumoble ang gandang nakikita ko sa harapan ko. Ramdam ko din na mabuti siyang babae. Kaya naman agad kaming nagkapalagayan ng loob dalawa. Hindi ko alam kung saan ba ako humuhugot ng lakas ng loob para kaibiganin ang original na girlfriend ng boyfriend ko. Oo, Mama Mia, kahit alam ko na karibal ko si Jasmine sa puso ni David, ay hindi ko maiwasan na maging magaan ang loob ko sa kanya. Kahit pa nga pinapaiwas ako ni David sa kanya, ay hindi ko pa rin ito magawa. Hanggang sa nagkapalagayan kami ng loob ni Jasmine at naging matalik na kaming magkaibigan. Nag-umpisa kaming dalawa sa pa-text-text at pa-chat-chat hanggang sa magkayayaan na kaming mag-coffee. Noong una, Mama Mia, ay inilihim ko kay David ang pagiging magkaibigan naming dalawa ng original girlfriend niya. Alam ko naman kasi na hindi siya sasang-ayon sa pakikipagkaibigan ko kay Jasmine. Pero naikwento sa kanya ni Jasmine ang komunikasyon naming dalawa, kaya nalaman din yon ni David. Yun ang unang beses na nakita ko kung paano magalit si David, Mama Mia. Doon ko na-realize na marami pa pala akong hindi alam tungkol sa lalaking kinakabaliwan ko. Mahilig siyang magdemand at ang gusto niya ay siya lagi ang nasusunod. At para na lang walang away, kahit nalabag sa loob ko, Mama Mia, ay sumasang-ayon na lang ako sa lahat ng mga gusto niyang mangyari. Mama Mia, hanggang sa dahil sa palagi kong pagsang-ayon sa kanya, ay umabot na rin ako sa punto na parang nasasakal na ako sa relasyon naming dalawa ni David. At dahil wala namang nakakaalam sa sekreto naming relasyon, ay wala akong ibang mapagsabihan. Wala akong hingahan ng aking sama ng loob. Hanggang sa isang araw ay nag-open up sa akin si Jasmine tungkol sa problema nilang dalawa ni David. Ayoko sanang makinig, Mama Mia, dahil tinatamaan na ako ng konsensya ko. Pero napilitan ako dahil nung mga oras na yon ay alam ko na kailangan niya talaga ng makakausap. Nagkita kami, Mama Mia, sa isang spa salon at doon namin napiling magkwentuhan habang nagpapasalon. Nalaman ko na si David pala ang problema sa relasyon nilang dalawa. Masyado daw strikto at mahigpit si David. At kapag hindi raw nasusunod ang gusto niya, ay naninigaw daw ito. Minsan pa nga daw, isang beses ay nasampal siya ni David. Pero pagkatapos noon ay agad naman daw humingi ng sorry sa kanya si David at dahil mahal niya ito ay pinatawad niya rin kaagad. Alam mo ba na gustong gusto ko na siyang hiwalayan? Pero hindi kasi siya pumapayag dahil ang alam ng mga magulang namin ay nagkasundo na kaming dalawa na magpakasal. Ayaw niya kasi yung napapahiya siya.
Sinabi pa nga niya sa akin na kung makikipaghiwalay daw ako sa kanya, ay magpapakamatay raw siya. At kung sakali man na maghihiwalay kami, siya raw dapat ang magdesisyon kung kailan yon. Yun ang naging revelasyon sa akin ni Jasmine. Mama Mia, naalala ko pa na sobrang pagpipigil kong matawa nung maalala ko ang mga excuses sa akin ni David noon kung bakit hindi pa sila naghihiwalay dalawa ni Jasmine. Napakasinungaling talaga niyang lalaki. At dahil nga sa mga kwento ni Jasmine sa akin ay doon ko lang napagtanto kung gaano kawalang kwentang lalaki ang taong pinili kong mahalin. At kahit mahirap ay nagdesisyon na ako na iwanan na si David. Pero sa tuwing sinusubukan ko naman na makipaghiwalay sa kanya, ay lagi akong nakakatanggap ng pagbabanta mula sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, naisip ko na siguro ay si Jasmine na lang ang iwasan ko. Pero habang ginagawa ko naman noon, ang pag-iwas kay Jasmine ay nakakatanggap rin ako ng mga messages mula sa kanya na sinasaktan na rin daw siya ng pisikal ni David. Hindi ko alam kung bakit pero sobra akong naaawa kay Jasmine. Kaya sa tuwing nagyayaya si David sa akin noon ay muli talaga akong pumapayag para lang kahit papaano ay maibsan ang init ng ulo na kanyang nararamdaman. Para rin kahit papaano ay hindi siya masyadong magalit kay Jasmine at hindi ito ang mapagbuntungan niya ng galit niya. Mama Mia, dahil siguro nakahanap sa akin si Jasmine ng isang kaibigan na masasabihan niya ng kanyang nararamdaman, ay mas naging malapit pa kaming dalawa sa isa't isa. Hanggang sa hindi ko na namamalayan, Mama Mia, hindi na lang pala pagkakaibigan ang turing ko kay Jasmine. Dumating sa punto na na-realize ko na minamahal ko na siya hindi lang bilang isang kaibigan. Oo, Mama Mia, nakakatawa mang isipin, pero minamahal ko na ang original girlfriend ng boyfriend ko. Hindi naman ako nagtataka, Mama Mia. Hindi naman ako nagtataka sa aking nararamdaman dahil kahit noon pa man ay alam ko na sa sarili ko na nagkakagusto ako sa kapwa ko babae. Yun nga lang kailanman ay hindi ko pa nasubukang pumasok sa relasyon ng kapwa ko babae. Hindi kasi tanggap ng pamilya ko ang lesbian, Mama Mia. Hindi nila tanggap ang mga taong napapabilang sa LGBT community. Kaya naman pinilit kong ikubli ang tunay kong nararamdaman. Pinilit kong ikubli kung sino talaga ako. Kaya nga sobrang saya ko, Mama Mia, nung minahal ko si David. Dahil akala ko ay yun na ang magiging simula ng pagiging straight ko. Pero ang hindi ko akalain ay si David lang pala ang magiging dahilan upang makilala ko ang taong mamahalin ko ng buong puso. Ang taong mamahalin ko ng walang hinihintay na kahit na anumang kapalit. Mama Mia, sa pag-aakalang iiwasan ako ni Jasmine kapag nalaman niyang mahal ko siya, ay pinili ko na lang na itago ang nararamdaman ko. Minamahal ko na lang siya ng palihim, Mama Mia. Pinili ko na lang ang maging kaibigan niya na handa siyang tulungan at ipagtanggol. Isang kaibigan na kahit na ano pa man ang mangyari ay hinding-hindi siya iiwanan. Mahal ko si Jasmine, kaya hindi ko siya kayang nakikitang nasasaktan. Alam ko na natatakot talaga siyang hiwalayan si David. Kaya naman sa tuwing nagkakausap kami noon ni Jasmine, ay unti-unti ko siyang kinukumbinsi na tuluyan ng iwan si David. Pero nung sinubukan niya ulit makipaghiwalay, ay doon ko nakita kung gaano siya katakot kay David. Mag-aalas 11 na noon ng gabi nung marinig ko ang cellphone ko na tumunog.
Papatulog na sana ako noon, Mama Mia, pero nang makita ko na nag-register ang pangalan ni Jasmine, ay walang pag-aatubili na sinagot ko ang tawag na yon kahit na 10 oras na ng gabi. Hello, Jas? Napatawag ka? Bungad ko sa kanya. Please help me. Magkita tayo, please. Sagot niya sa akin. Mama Mia, kahit hindi niya nasabi ang nangyari ay may idea na ako kung sino ang may gawa nito. May idea na ako kung bakit siya nagkakaganon. Mama Mia, ramdam na ramdam ko kasi sa boses niya ang sobrang takot na kanyang nararamdaman. Kaya naman, agad din akong umalis ng bahay at pinuntahan ko ang taong mahal ko. Nakita kong namumugto ang kanyang mga mata dahil sa kakaiyak. At para makaiwas kay David ay niyaya ko siyang mag-check-in kami sa isang hotel. Natatakot kasi ako, Mama Mia, na baka biglang dumalaw si David sa akin at mahuli pa kami kung sakaling doon ko siya papuntahin sa bahay namin. Sa hotel, Mama Mia, ay pinagpahinga ko si Jasmine. Dahil sa sobrang pag-aalala ko sa kanya, ay hindi ko na napigilan na sabihin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Hindi ko alam kung anong pumasok sa akin nung gabing yon. Pero nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin kay Jasmine ang mga katagang ang buong akala ko kahit kailan ay hinding-hindi ko masasabi sa kanya. Alam mo, Jas, hindi mo naman kailangang magtiis sa isang lalaking katulad ni David. Marami ka pang taong makikilala na magmamahal sa'yo nang higit sa naranasan mong pagmamahal sa kanya. Kung bubuksan mo lang ang iyong mga mata at iyong puso, ay makikita mo na mas may karapat-dapat pa sa pagmamahal mo. Madamdamin kong pahayag sa kanya. Hindi ko alam kung nagets ba niya ang nais kong ipahiwatig. Pero nung tinanong niya ako kung sino naman yon, ay hindi ko na napigilan na sabihin sa kanyang totoo. Ako. Mahal kita, Jas. Mahal kita hindi lang bilang isang kaibigan. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa ang lahat pero bigla ko na lang na-realize ang nararamdaman ko para sa iyo. Sana ay wag mong masamain ang sinabi ko. Pagtatapat ko sa kanya. Alam kong mahal mo ako. Hindi naman ako manhid para hindi maramdaman ang pagmamahal mo sa akin. Alam ko dahil sa dami-dami ng kaibigan ko, ikaw pa na bagong kakilala ko ang gumagawa ng mga ginagawa mo. At ang totoo ay mahal na rin kita. Kaya nga sinusubukan ko nang hiwalayan si David dahil ang gusto ko ay magtapat na ako sa iyo para makasama na kita. Sa iyo ko lang nararamdaman ang pagmamahal na matagal ko nang inaasam-asam. Pag-amin ni Jasmine sa akin. Mama Mia, sa totoo lang ay hindi ko naman ine-expect ang pag-amin niyang yun. Hindi ko naman kasi nararamdaman noon na may pag-asa ako dahil lagi namang si David ang bukang bibig niya sa tuwing nagkikita at nagkakausap kaming dalawa. Kaya nung sinabi niya sa akin na mahal din niya ako ay hindi ko na itinago pa ang aking kasiyahan. Niyakap ko siya ng mahigpit tsaka hinalikan ko siya sa kanyang noo. At ngayong alam ko na mahal din niya ako ay nabuo ang isang plano sa isip ko upang tuluyan nang mawala si David sa mga buhay naming dalawa ni Jasmine. Hindi ko sinabi kay Jasmine ang eksaktong plano ko. Dahil sa totoo lang ay wala pa rin akong lakas ng loob na aminin kay Jasmine ang tunay naming ugnayan ni David. Mama Mia, hindi ko alam kung matatanggap ba ni Jasmine kapag nalaman niya na ako ang ibang babae ng boyfriend niya. Tanging pangako ko sa kanya noon ay gagawa ako ng paraan upang matulungan siya na makawala mula sa toxic nilang relasyong dalawa ni David. Kinabukasan, Mama Mia, ay agad kong sinimula ng plano ko. Kumuha ako ng tiket
at saka naghanap ng matutuluyan sa lugar na pupuntahan naming dalawa. Sinabi ko na rin kay Jasmine na unti-untiin niyang pagdadala ng kanyang mga damit sa akin. Oo, Mama Mia. Tama ang hinala mo. Plano kong itakas noon si Jasmine mula kay David. At ang maiayos ko na ang lahat ay nag-set up ako ng date naming dalawa ni David. Kung noon ay sa unit ko kami madalas magkita, ngayon ay niyaya ko siya sa isang resort na tumatanggap ng overnight. Mama Mia, doon ay nilasing ko ng sobra si David. At para masigurado ko na matagal-tagal siyang magising, ay hinaluan ko ng pampatulog ang kanyang inumin. At nung masigurado ko na natulog na si David ay doon na ako kumilos upang umalis. Hindi ko na rin dinala ang damit na baon ko para hindi siya agad maghinala. At gaya ng napagkasunduan ay nandun na si Jasmine sa unit ko. At kahit kinabukasan pa ang flight namin, ay pinili ko nang umalis sa apartment upang mag-check-in na lang sa hotel na malapit lang sa airport. Sobra-sobrang kaba na nararamdaman naming dalawa ni Jasmine habang ginagawa namin ang pagtakas. Mama Mia, tsaka lang kami nakahinga ng maluwag nung sa wakas ay nasa himpapawid na ang sinasakyan naming eroplano. Magkahawak kami ng kamay habang papunta sa lugar na pinili naming pagtaguan. Hindi na din kami nakahingi ng permiso mula sa mga pamilya namin, lalong-lalo na sa pamilya ko. At simula nga noon, Mama Mia, ay wala na akong nakuhang balita tungkol kay David. Nag-deactivate na rin kasi kami ng social media accounts namin upang tuluyan na kaming hindi niya masundan. Mama Mia, payak at tahimik ang pamumuhay ng mga tao sa lugar na aming pinuntahan. Mabuti na lang talaga at kapwa kami may mga savings na noon na pang-umpisa namin sa buhay namin doon. Ang pagsasama naming dalawa ay napuno ng pagmamahalan. At upang makaiwas kami sa chismis ay hindi kami nakikipag-close sa aming mga kapitbahay. Pinili na rin namin na hindi sabihin ang tunay naming relasyon. Ang alam ng iba ay magkaibigan lang kaming dalawa. Mama Mia, naging masaya kami sa piling ng isa't isa na ang buong inakala ko ay pangmatagalan na. Pero makalipas lamang ang 6 na buwan na pagsasama naming dalawa ni Jasmine, ay nangyari ang isang bagay na matagal ko nang kinatatakutan. Nagulat ako isang araw dahil imbis na halik ay sampal ang sinalubong sa akin ni Jasmine nung makauwi ako galing sa trabaho. At hindi pa naman ako nakakabawi sa pagkabigla, ay sinigawan niya ako. Totoo ba? Totoo ba na ikaw ang kabit noon ni David? Totoo ba na ikaw ang dahilan kung bakit tuluyan na siyang nanlamig sa akin noon? Totoo ba? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Hindi ko alam kung papaano ko sasagutin ang mga tanong niya. At lalong hindi ko alam kung paano niya ito nalaman. Matagal ko nang itinago at ibinaon sa limot ang pagkakamaling yon. Hindi ko akalain, Mama Mia, na darating din pala ang araw na ito. Ilang minuto pang lumipas ay hindi pa rin ako nakasagot. Hindi ko nasagot ang mga tanong niya dahil hindi ko alam kung papaano ko uumpisahan ang pagpapaliwanag ko sa kanya. At nung wala siyang makuhang sagot sa akin, ay doon na nag-umpisang tumulo ang mga luha ni Jasmine. Napakasinungaling mo. Pinaniwala mo ako na kaibigan kita. Pinaniwala mo ako sa letseng pagmamahal na yan. Pagpapatuloy niya. Mama Mia, nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko si Jasmine na umiiyak. Kaya kahit galit siya sa akin ay sinubukan ko pa rin siyang yakapin. I'm so sorry, Jazz. Hindi ko sinasadyang ilihim sa iyo ang lahat.
Natatakot lang naman ako na sabihin sa'yo dahil alam ko na magiging ganito ang reaksyon nyo, ang magiging reaksyon mo. Maniwala ka sa akin, mahal na mahal kita. Pagmamakaawa ko sa kanya. Noong mga oras na yon ay pinagsisisihan ko kung bakit tinuruan ko siya na maging malakas at independent. Dahil kahit anong gawin kong paghingi ng sorry ay hindi na tinanggap yun ni Jasmine. Nataranta pa ako, Mama Mia, nung makita kong kinukuha na niya ang mga gamit at damit niya sa cabinet namin. Teka, Jazz, ano to? Bakit ganito? Please naman ayusin natin to eh. Muli kong pakiusap sa kanya. Pero sininghalan niya lang ako. Bitawan mo ko. Sinungaling ka. Nandidiri ako sa'yo. Tigilan na natin to dahil ayaw ko sa isang relasyon na puro na lang kasinungalingan. Pagmamatigas niyang sabi sa akin. Mama Mia, wala na akong nagawa nung tuluyan na siyang umalis sa bahay namin. Sobra-sobrang pagsisisi ang nararamdaman ko kung bakit pa ako naglihim sa kanya. Sa pag-alis ni Jasmine ay pinutol na rin niya ang mga komunikasyon naming dalawa. At aaminin ko na yun ang pinakamasakit na bagay na naranasan ko sa buhay ko. Matagal bago ko natanggap na wala na siya sa buhay ko, Mama Mia. Pero totoo pala talaga ang kasabihan na lahat ng sugat ay naghihilom din pagdating ng tamang panahon. Dahil dumating din ang araw, Mama Mia, na hindi ko na nararamdaman ang sakit. Nandun pa rin naman ang panghihinayang dahil alam ko na sinayang ko ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Jasmine. At nung maramdaman ko, Mama Mia, na hindi na ako nasasaktan sa tuwing naaalala ko ang lahat ng nangyari sa aming dalawa ni Jasmine, ay alam ko na handa na akong magmahal ulit. At doon naman dumating sa buhay ko si Pia. Natuto na ako sa aking pagkakamali. Kaya naman, bago ko sinabi kay Pia ang nararamdaman ko para sa kanya, ay sinabi ko muna sa kanya ang lahat ng naranasan ko at lahat ng napagdaanan ko. Wala akong itinago kahit isa. Dahil ang gusto ko ay tanggapin ako ni Pia kung sino at kung ano talaga ako. Mama Mia, hindi naging mapanghusga si Pia sa akin. Tinanggap niya ang lahat-lahat sa akin, maging ang mga pagkakamali ko. At binigyan niya ako ng tsansa para ligawan siya at ipakita sa kanya na totoo ang pagmamahal ko. Si Pia ang naging pahinga ko, Mama Mia. Sa kanya ko naramdaman ang pagtanggap na kahit sa pamilya ko ay hindi ko nakuha. Oo, Mama Mia, umuwi rin ako sa amin. Sinabi ko rin sa kanila ang lahat ng nangyari at inamin ko kung ano ang totoo kong pagkatao. Pero Mama Mia, hindi ako tinanggap ng pamilya ko. Masakit man pero ikinakahiya nila ako. Itinakwil ako ng sarili kong mga magulang. Pero okay lang naman yon. Masakit. Pero at least kasama ko si Pia. Sa ngayon ay 3 taon na kaming nagsasama ni Pia. Masaya at puno ng pagmamahalan ang binuo naming pagsasama. At kahit may mga away kami ay hindi naman kami umaabot sa punto na may naghahamon na sa amin ng hiwalayan. Sa totoo lang, Mama Mia, ay wala na akong maisip pa na ibang tao na gusto kong makasama hanggang sa aking pagtanda, kundi si Pia lamang. Mayapa na rin ang puso ko dahil nakuha ko ang kapatawaran mula kay Jasmine. Oo, Mama Mia. 2 taon matapos naming maghiwalay ni Jasmine
ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Doon ko lang din nalaman na mismong si David pala ang nagsabi sa kanya tungkol sa naging relasyon naming dalawa. Nakontak daw kasi siya nito nung minsan niyang binuksan ang kanyang isang social media. Sa ngayon, Mama Mia ay may asawa at mga anak na si Jasmine. Masaya na rin ako para sa kanya dahil sa wakas ay nakuha na rin niya ang pamilyang kanyang pinapangarap. Masaya na rin ako, Mama Mia, dahil alam ko na hindi na siya nasasaktan ngayon. Na masaya na siya ngayon sa piling ng isang taong hindi nagiging toxic para sa kanya. Sa isang taong minamahal siya ng malaya. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito at maraming salamat sa pagbabasa mo ng kwento ko, Mama Mia. Sana ay may napulot na aral ang iyong mga tagapakinig mula sa aking mga naging pagkakamali. Dalangin ko na tulad ko ay mahanap na rin nila ang pagmamahal na karapat-dapat para sa kanila. Hayaan niyo muna sana ako, Mama Mia, na hingin ng kapatawaran ng aking pamilya sa pamamagitan nitong iyong YouTube channel. Sana kahit may isa sa kanila na nakikinig ngayon sa kwento ko, sana darating ang araw, lalo na't magpapasko na, sana ay muli nila akong tanggapin sa bahay. Hindi ko naman kasi kasalanan kung bakit ako ganito. Hindi ko naman mababago kung sino talaga ako. Sana darating ang araw na maiintindihan rin nila itong landas na pinili ko. Lubos na gumagalang, Sarah. May mga pangyayari sa buhay natin na siyang nagiging dahilan kung bakit nandoon or nandito tayo ngayon sa ating kinatatayuan. Naniniwala kasi ako na walang bagay na aksidente. Lahat ng nangyayari, mapamaganda man, masakit, mabait, masalimuot, lahat yon ay kabilang sa pagbuo kung sino talaga tayo. Kabilang yon sa pagpapaganda ng ating pagkatao nang sa ganon ay maging handa tayo sa mga bagong pagsubok na haharapin natin sa kinabukasan. Sarah, kung ano man ang pinagdaanan mo noon, alam ko na kailangan mong pagdaanan yon para maging ganito ka katatag ngayon. Hindi lang si Sarah kundi tayong lahat. May mga pinagdadaanan tayo na ang akala natin ay wala ng katapusan. Mga pinagdadaanan na masakit na ang akala natin ay doon na lang tayo malulugmok at hindi na tayo makakabangon pa. Pero ang lahat ng yun pala ay kailangan nating pagdaanan para maging handa tayo sa lahat ng blessings at mga bagong pagsubok. Yun naman kasi ang buhay. Doon tayo nagiging masaya, doon nagiging magandang buhay, doon nagiging masarap mabuhay dahil sa mga pagsubok na yon. Huwag mong kalimutan na kung ikaw ay may pinagdadaanan ngayon tulad ng pinagdaanan ni Sarah noon, huwag mong kalimutan na lingunin ang iyong mga pinagdaanan para makita mo kung gaano ka nakalayo. Naway dalangin ko rin, Sarah, na sana sa darating na Pasko ay magkakaayos na kayo ng pamilya mo. Sana ikaw na ang unang kumontak sa kanila. Huwag mong hayaan na itong YouTube channel natin ang magiging huli mong pag-asa para makontak sila. Ikaw na ang lumapit. Ikaw na ang maging mapagkumbaba. Pasasaan ba at lalambot din ang mga puso nila? Pasasaan ba at mapatawad ka rin nila at matanggap ka rin nila ng buong buo? Maraming salamat sa iyong pakikinig. At kung nagustuhan mo ang kwentong itinampok natin ngayong araw, huwag mong kalimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload. Huwag mo ring kalimutan na i-like ang video na ito at i-share sa iyong mga kaibigan. Nawa ay na-inspire ka sa storya ni Sarah.
Ako pong muli ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.